Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, guilty si Robert Dean Barbers. Ang moral lesson, Ace Barbers, bago mo linisin ang ibang bakuran, sariling bakuran mo muna ang iyong walisan. Isinare ni Attorney Harry Roque ang post ng GMA News. Title is Sandigan Bayan finds ex-Philippine Tourism Authority executives guilty of graft over 3.7 million sports complex. The Sandigan Bayan has found former General Manager Robert Dean Barbers of the defunct Philippine Tourism Authority and two other PTA officials guilty of graft over a 3.7 million sports complex in Intramuros, Manila in 2005. Tagal naman ito. After 20 years, saka lang may desisyon. 2005, sino bang presidente? Correct me if I'm wrong. Gloria Macapagal Arroyo. Tama ba? Presidente. So, ang tagal. Nagbasa. So, sinerch ko, ano ang relationship ni Robert Dean Barbers kay Ace, yung former congressman, TWADCOM chairman, Ace Barbers. Sinerch ko, hindi ko makan. Uncle kaya niya o basta the same Barbers, I believe magkamag-anak, but hindi ko ma-search ano yung relationship nila. Magbasa lang tayo sa mga comments, ano. Earl Magdali, sugod na. Joseph Akunin, ang lakas mamburaot sa tuwad ko, may kaso palang tinatago. Yun nga, dahil kala mo sila na yung sa tuwad ba? Kawawa, mga Duterte na... Anyway, sinerch ko dito sa... Ito na yung article. Ano ba ito? Basahin ko lang, ha. In a decision dated June 27. Ngayon pa lang, ha, 2025. The Anti-Graft Court said that while it did not find evidence of corrupt or fraudulent intent on Barbers and his co-accused Edgar Bocar and Jose Diaz, the prosecution was able to present proof beyond reasonable doubt on the accused's brazen disregard of pertinent laws, rules, and regulations amounting to gross inexcusable negligence. Okay. So, the Sandigan Bayan said that Barbers, Bocar, and Diaz proceeded with the PTA Sports Complex projects and paid IA Bosque Construction Corporation 3.7 million of public funds even if the said project was not approved by the Intramuros administration as required under existing laws. Yun pala. So, sports complex sa Manila. Siguro, nasa area ng Intramuros. Ang Intramuros po is historical site. Nandyan po yung Old City of Manila o yung Intramuros. Nandyan yung Fort Santiago. Basta napakaganda po ang Intramuros. Isa sa mga well-preserved places sa Manila. So, meron tayong Intramuros Administration. Sa batas, kailangan muna ng approval ng Intramuros Administration bago magpatayo ng establishment o building dyan. Hindi na-approve, pinagpatuloy pa rin. Ang rason ng mga akusado, hindi daw nila alam na disapprove sa Intramuros Administration. Sabi naman ng korte, hindi namin tatanggapin yan. Lame excuse yan. So, yon. Ang parusa nila,
yung pagkapreso, ito. All three accused were sentenced to a jail term of 6 to 8 years each, with perpetual disqualification from public office as an accessory penalty. Likewise, they are jointly and severally liable for the amount of 3.7 million, representing, yan, so, kailangan ibalik nila ang pera. So, Sandigan Bayan, I don't know kung final and executory na ito, or kaya ang alam ko, pwede pang i-appeal ito sa Supreme Court. Tama ba? Kasi lahat ng kaso, ang final say is Supreme Court. So, mag-a-appeal pa. So, medyo matatagalan pa bago may patupad itong parusang iginaw. Isa po ang Sandigan Bayan, sa nabasa ko, na maganda ang performance. Pinuri ng Supreme Court ang Sandigan Bayan. Although ito, masyado namang matagal. Okay? But, ganyan talaga ang sistema ng hustisya sa atin. Mabagal nga lang, kailang functioning. Kaya again, punta tayo sa kaso ng ating minamahal na Tatay Digong. Dahil functioning ang ating hukuman, bakit nila dinala ang ating Tatay Digong sa ICC? So, sampal talaga sa hudikatura sa ating bansa. Sabi naman ni Secretary Boying Rimulya, wala silang magawa dahil either walang ebidensya or sinirang intentionally ang mga ebidensya sa war on drugs ni PRRD. So, ngayon, nandun ang ating minamahal na Tatay Digong, nagdurusa. Ituloy lang po natin ang ating pagdarasal. Sabi ni Attorney Kaufman, yung decision sa interim release na petition, in 1 month, mayroon na daw decision. Kaya malapit na. So, nothing is impossible with God. Dasal natin, dasal ko palagi, mabigyan ng interim release ang ating minamahal na Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga itabang sa mga tao kadtong nga daot ng ilang balay ug muna ni silang ante ang matagaan. Nanamigas katulugan. Kandaon ang kanay po. Bakit na magkalita ka ko po kami. Ug maupod ni ang lansa nga para sa atop nga ihatag sa Ay bisan man hidi nin anin makuan. So duha ka pamilya ni ang nagkuha sa amo og yero. Karon maabot na gyud ang yero sa among gitagaan. So duha ka pamilya ang nagkuha og yero. Piling ka dai mo tiksakay. Salamat. Oh, dumagat pa ni. Salamat kayo sa kayo kay gitagaan daghan ang inyong matabangan. Hi guys. Hey, salamat kay gitabangan me. Ginoo ra ang magbalos imuha. Og karon mo na ni ang natagaan na mong yero ug mo na ni ang
iyang gipa tindog nga bag-ong balay. Salamat kaayo sir sa pagtabang nimo.